Our family will be the one to break the injustices all the other artists are facing. This has to stop. GMA is lying. Walang pinoprotektahan pero hindi totoo yan. They are protecting themselves. GMA is harboring rapists. Bakit niyo to ginawa? Bakit niyo to ginawa sa anak ko? Anong kasalanan ng anak ko sa inyo? Tapos, ang nakarating pa sa atin, meron din namang mga baguhang artista kumapit dun sa alam nilang makakatulong sa kanilang career. Ang masaklap, Mother Lily Monteverde, inulila ang showbiz industry. Carlos Yulo, nanalo ng gold medal sa Paris Olympics, pero hindi man lang binati ng sariling ina. si Mayor Mark Alcala ang liligaw di umano si Catherine. Tinanong ko na nga tungkol doon. Oo? Oo. Tapos ano sabi? Eto. Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Lo! Ito naman po si Josa Poco! Ito naman po si Papa O. Ano pa nga ba? Ang laging yung inihirit sa amin. Ay! Ichikam na! Dali! Naku, nakakaloka ng mga pangyayari ngayon, ano? Ano na bang update, Diyos Nay? ko, oo. Siyempre, parang nakakatakot ng sumausaw. Ngayon pa talaga tayo natakot, Nay, ah. Parang ang dami mo na na-ichika sa kanila. Ang dami nyo na pinagdaan. Ang dami mo ng info na isiwalat. Sige na nga, pagtanto ko, sausaw na ito. Ang bilis na usap. Diba? Pag ganun lang naman, siyempre, nakakatuwa rin na karamihan ng mga marites, dito nakatuon sa atin. Yes. Oo, parang ito yung inaasahan nilang magbabalita ng mga latest o yung mga hindi pa nila alam. Tayo yung nagbabalita sa kanila. Katulad na lamang nitong si Sandro Mulak, di ba? Na alam naman natin kung nasusubaybayan nyo ito, hindi na para bumalik tayo sa simula, hindi ba? Kaya nga na yung inaantay nila lagi, ano nang update, Nay? Ito na nga. Ay, ka naman nauuna dito. Alam mo yan. Ito na nga, habang humihigop ako ng dirty horchata. Yes, dito ang sa sarap. Siesta Horchata. Ang sarap. Ito yung yung paldo nasa ilalim nito. Yung paldo na kay Ryan Korean Bang. restaurant kay Ryan Bang. Ito naman, sa kanyang girlfriend na si Paula. Wow. Yung Siesta Horchata na napakasarap ng Ang kanila. sarap. Hindi ito brewed coffee, ha? Oo. Pero parang rice milk ang tawag nila dito. Kaya pala yung matigas-tigas Na merong cinnamon. Bongga. So healthy? Yes. Wow. Tapos ang sarap pa ng kanila egg pandesal. You should try that. Yes. Andito tayo ngayon, di ba? Na-solo natin ng room. Yes. Ayan. Yung ginanong ko lang. Tapos hindi ko rin naman hinigo. So ito na nga. Ano na nga, Nay? Siyempre, what's the tea? Sabi nga nila. Yes. Kahit na horchata yung iniinom mo. What's the tea? Ay, siyempre, itong si Nino Mulak, kasama si Sandro Mulak, no? Si Sandro Mulak, tsaka yung kanyang girlfriend na si Chanel, ay magkasama para pumunta sila ng, NBI. Ayun. Oo. Tapos si Nino Mulak, nag-file na rin sa NBI. Ay, marami na yung nagtatanong bakit daw sa NBI nagpunta, hindi sa korte. Ay, yun na nga. Kasi syempre pag NBI, para mas matibay yung kaso nila. Kasi lalo na't mayroong sangkot na illegal drugs or illegal substance. Oo. At siguro yung illegal substance na yan, ay nandun yan at part ng kanilang complaint or kasong isasampa. Dito kina Richard Dode at Jojo Nones. Oo. At ano nga sinabi ni Nino Mulak? Ng ama ni Sandro Mulak. Eto na yun, nasisulat. Basa. Our family has suffered so much because of the unspeakable and vile acts done to our son. We ask for your prayers to help us muster enough strength and courage to withstand the horror of reliving the dastardly acts of the perpetrators as we seek justice through our legal system. Thank you for all your support and kind words and your gracious gift of space. We truly appreciate it. Nagmamahal, Nino Mulak. Ay, gaga. Si Nino Mulak, hindi si Charo sa Ay, sorry. Gaga ka talaga. Ayun na yung sinabi ng Sir Onin. Oo. At bukod dyan, yung sister o yung half-sister ni Nino Mulak, diba si Angela Mulak, ay nagsalita rin. Ito nga'y pinick up ng mga online news. At ang sabi ng kanyang cryptic post ay, our family will be the one to break the injustices
all the other artists are facing. This has to stop. We will fight for justice. Kasi favorite pamangkin niya yung si Sandro. Oo. Teka lang, Nay. Ano ibig sabihin niya nung siyang lalaban para doon sa mga hindi nakalaban? Oo, yung mga nanahimik na hanggang ngayon nandun sa dibdib nila, yung dinadala nilang harassment, exploitation, at kung rape yan, di ba, hindi nila maibulalas, hindi nila mai-report, hindi nila maisumbong sa kinauukulan. Kaya sinasabi ni Angela, sila ang magiging boses ng mga nananahimik na mga biktima. Bukod dyan, si Alexa Mulak naman ay nagsalita rin. Oo, at ang sabi niya, Lloyd, ay, ito na yung sabi niya na sa sulat. Basa. A complaint was made before the statement was posted. GMA is lying. Walang pinoprotektahan pero hindi totoo yan. They are protecting themselves. GMA is harboring rapists. They knew about the issue before the blind item was posted. The perpetrators are not independent contractors. They are part of the network. We demand accountability, not just for my nephew, but for all the victims of sexual assault in the industry. Nakakaloka, hindi ba? So, parang ang pakahulugan niya rito ay nauna yung complaint bago yung naging pahayag or statement ng GMA Network na they have yet to receive the formal complaint from Sandro and the two suspects. Pero nauna na nag-complain noon si Ninyong Mulak. Oo nga na, yun yung sinabi mo na nakaraan natin na episode eh. Pinatawag na ng GMA management si Sir Onin. Nakaharap ba ni Sir Onin yung dalawang inirereklamo? Oo, nakaharap. At ang naiusal daw ni Ninyong Mulak, bakit niyo to ginawa? Bakit niyo to ginawa sa anak ko? Anong kasalanan ng anak ko sa inyo? Tapos nga daw, ito lang yung nakarating sa akin, ha? At bahala na sila kung gusto nilang i-deny ito or aminin or i-confirm, no? Sinabi ng dalawa, nagsusorry sila sa nangyari. Doon nga lumabas yung parang akala nila pa-booking. Pangalawa, kasabay ng kanilang apology, nag-pledge sila ng support doon sa chosen charity ni Ninyong Mulak. So, Nay, parang merong katotohanan yung sinabi ni Alexa na bago pa lumabas yung blind item, meron ng pag-uusap, meron ng complaint. Na hindi na-resolve yun. Kasi hindi satisfied si Ninyo sa naging paliwanag nung dalawang sangkot sa issue. Tapos, ang nakarating pa sa atin, hindi lang naman daw si Sandro yung tinawagan nila that night after the event, after the gala. Meron pa silang ibang tinawagan. So, depende rin sa kanila yun kung aaminin nilang totoo ba yun? Na meron pa silang ibang tinawagan. Pero si Sandro lang yung kanilang na-convince to go to their room. Kasi ngayon kay Sandro, ang pagkakaalam niya, andun ang creatives. At makikichika lang siya doon. Tsaka yung sinabi ni Sandro daw na sa tuwing maliligo ang batang ito, naalala niya yung eksena, kung ano yung ginawa sa kanya. Tapos masasambit niya yung mga katagang ang dumi-dumi ko. At diring-diri ako sa ginawa sa akin. Akala ko, yung mga ganong words, sa teleserye ko lang napapanood. Totoo palang nangyayari yun, At totoo palang yun ang kanilang emosyon. Yun ang kanilang, feeling. Na syempre, hindi naman para tayo i-invalidate natin. Pero, ganun daw. Kaya, ito na nga. So, nagpunta na si Ninyo sa NBI. At kung na-involve na rin itong NBI, mukhang mabigat itong kaso. Nakakaharapin ng dalawa. Samantalang, yung kanilang lawyer ay nagpahayag na rin. Na wag na daw tayo makisausa. Alam mo, habang namin dito, sinira mo lang. Bakit kami ba yun? Hindi ba?
O hindi lang naman tayo, marami din. Nagsiseries nga rin yung Pep. O, di ba? Kung ano yung mga nakakalat nilang impormasyon sa labas, ito'y sinusulat nila. O, di ba? Anyway, hindi natin alam kung saan nahantong ito, no? At hindi naman ho namin ginajudge sina Richard Dode at si Jojo Nones, no? Hindi namin sila ginajudge kasi syempre, meron din silang araw sa court. Ika nga, di ba? So, ibigay natin sa kanila yun, ano? Yung proper forum to defend themselves. Kaya lang nga, ito na yung simula na maraming tumuturo na sa kanila. Na parang sila agad ay ginajudge. Yung meron pang nagsasabi na hindi lang si Sandro nga yung kanilang ginajudge. Meron pang iba. At meron pa tayong narinig na na-shock lang kami. Hindi naman kami basta lang maniniwala, ano, na hindi lang daw yun yung una. Ay naku, ano bang totoo dito, hindi ba? Kaya sana hindi ito totoo. Kaya ito na nga, dahil nga naglalabasan na yung iba pa, di umano, na gusto pang magreklamo laban kina Dode or kay Jojo, naglabasan na rin yung mga dati pang storya. Katulad nito si Gerald Santos, hindi ba? Para nagbalik tanaw na naman sa kanya yung nangyari sa kanya mula sa isang composer. Oo, na sinasabi yung naturang composer na nangharas o nang molestya nga ba kay Gerald Santos ay nawalan na rin ng work. Sino yung totoo, Chi? Hindi naman binanggit para magmahagera tayo dito. Oo, hayaan nung lumabas yan, saka natin babanggitin, no? Pero may idea na tayo kung sino ito, no? Katulad nitong si Mike Tan. Ng GMA, na ang nireklamo naman dati ng harassment ba or molestation ay ang isa ring direktor. Yung direktor na aminado na siya ay may mental health issue. Umpisa na yan, naglalabasan na yung mga yan. Pero sa totoo lang, yun nga, marami nang nagtatanong kung noon pa ba nangyayari ito. Actually, ano lang naman yan parang corruption. Di ba? Na pag hindi nalaman, pag walang nag-complain, walang nagreklamo, malinis ang gawa. Hindi mapag-uusapan. Kapag kinonsinte, pag inayunan, kapag nalagyan, walang corruption. Saka lang nagiging issue yung corruption kapag may nag-complain, may napatunayan na nagwaldas ng pera, ng bayan, na yung ganon, ganon din. Dahil sa tagal naman din natin dito, no? Marami rin tayo nababalita ang ganyan. Kaya lang, yung iba, with consent. Siyempre, ang tinutukoy dito, di ba, since si Sandro ay isang lalaki, so, kumusta daw yung iba? Baka daw meron pang ibang mga artistang lalaki na violate yung kanilang pagkalalaki at merong nagmolesta sa kanila or nangharas sa kanila. Dito, kung may consent naman yung lalaki saka yung bading, di ba? Parang hindi nagiging issue siya. Pero sa totoo lang, meron din namang mga baguhang artista noong araw na talaga namang sabihin na nating kumapit. Hindi sa patalima, kumapit dun sa alam nilang makakatulong sa kanilang career para umunlad yung kanilang career. Kasi katwiran nga nila, kung gusto mo ng libreng gupit, pumatol ka sa taga-salon para malibre ka ng gupit. Pero kung gusto mo ng career, hindi ka siguro papatol doon sa alam mo na limited lang yung capacity para matulungan ka. So, kanino ka pupunta? Doon sa may sinasabi, may katungkulan or executive. Ay, dahil nabanggit mo na lang yung baka meron pang iba or ano. Meron tayong mga nababasa ng mga comments na na kung totoo man na ginawa ng dalawa yung act na yan, hindi daw ba sila nangilag or parang wala naman silang kaba na ginawa nila yan sa isang miyembro ng isang kilalang pangalan sa showbiz? Alam mo, kung totoo na may involved dito na illegal drugs, hindi mo naman maiisip yun Talaga mawawala ka sa huwisyo. Kung totoong may droga. Kasi di ba pagka ganun, alam mo na ang droga mali. Since alam mo mali ang droga, so ang susunod mo bang gagawin? Tama na? Tama?
Siyempre, mali pa din. Kasi inumpisahan mo sa ganun eh. Siyempre, mag-iiba yung direksyon ng utak mo. Kung totoo yan, ha? Kasi, kung hindi totoo yan, please delete our previous message. Diba? Ganun lang naman yun. Pero what if mapatunayan na, diba? Na walang involved na droga, di okay sila. Eh, what if meron? Doon naman sa tanong mo na bakit ang lakas ng loob nila na isang mulak yung kinalaban nila. Unang-una, hindi naman notorious ang mulak. Kasi kung notorious yung baka nga matakot sila, mangilag sila. Kilala as in sikat yung mulak. Diba? At mababait. At mababait. So siguro, hindi yan depende sa angkan, depende sa artista. May na-invite sila. Diba? Eh, anyway, they have a day in court, ika nga. So, might as well bigyan natin sila ng chance to explain their side. Yung story naman nila dapat maringgan natin. Ano? Siyempre, bukas yung aming OGDS Showbiz update sa kampo naman ni Dode at ni Nones. Ayan naman, Tito OG, bukas na naman yung ating himpilan. Eh, wala namang pumupunta sa atin. Kaya at least pinapanawagan natin dito, Josan. Ay, minsan meron. Di ba na? May mga sumasalit ako bilang kampo. Meron. Natataon lang na hindi ikaw yung nasa likod. Kaya hindi alam ni Josa. Correct. Anyway, alam mo, ito, malihis lang tayo ng konti. Meron din namang mga talent managers na talagang yung kanilang mga alaga, lalo na't babae, ay kanilang pinag-artista at ang isang mabilis na paraan daw para makilala yung kanilang artista ay magpa-sexy sa pelikula. Nauso yan dati. Oo, hanggang ngayon. So may kilala tayong mga managers na gano'n, ano. Ang masaklap, eto, ayoko na magbanggit ng pangalan, pero pinadedate nila sa mga politiko. Talaga? Anong reaction mo niya? Ano? Pinadate ka na ba ni Nanay OG sa politiko? Anong reaction mo? Ha? Kala ko yung pinagkukot. So, pitikin ko yung itlog niya. Pinapaday talaga ako ni Tito OG. Wala lang pumato. Hindi, di ba may mga gano'n? Ba't pinapadate sa politiko na? Syempre, mas malaki ang bigayan. Tito OG, may tanong ako. Oh. Pag ba pinag-date sa politiko, may commission din ba ang manager? Naman! Oo. Sorry, ayoko na magbanggit, pero iba bugaling din doon. Boogie Wonderland? Yes. Oo. Ano Diyos ko. yun? Clue. Ay, nako, kilala nila kung sino-sino. Siguro ang kilala ko mga 3. Oh? Talaga? Diyos ko, sabi ko, nakakaloka, palibasa, wala kayong anak. Kaya parang ang gaan lang sa loob ninyo na magpakilala sa politiko. Minsan, mga negosyante din. Basta mayayaman. Oo, alam mo, wala namang problema kung jojowain sila ng politiko. Kung kabit man sila, ma-provide yung mga pangangailangan bilang kabit. Kung hindi talaga sila makaiwas sa ganon, hindi pa. Kahit sa mga negosyante, matustusan lang, ma-provide lang doon sa babae. Okay lang kung buhayin yung buong pamilya, hindi pa. Kaya lang, di ba, yung may mga nagre-reklamo pa nga sa akin na hindi na rin nila kaya yung pang-bubugaw ng manager nila. Meron ding isang guy na binubugaw din. Ano ba yun, Tito OG? Kasi Sinoro Honor? Gaga? Isang guy. Kailan kaya matitigil yan dyan? Kung may jet lag pa yata ako from you. Sasampahin ko to si Joe. Nalilito ako lagi pag binabata nila. May isang guy na hindi na kinakaya kasi pinadebate sa kung kani-kaninong mayayamang negosyanteng bading at saka bading na politician. Hindi niya na kinakaya. Sabi niya sa akin, Tito OG, sukan-sukan na ako. Sabi niyang ganyan. Sino yun, guy? Pag binigyan na tayo ng pahintulot na ibigay ang name niya. Oo. Bibigay natin dito. Kaya lang, syempre, yun lang, binibigay ko na example na iba-ibang klaseng harassment at exploitation ang nagaganap dito. Diba? Yung iba naman, hindi rin naman natin masisi kung pinili nilang pumatol sa alam nilang makakatulong sa karir nila. Kasi alam nilang may magagawa yon para sila yung magkaroon ng karir. Oo. Hindi sa sinasabi nating tama yun, pero diskarte nila sa sarili nila eh. Diba? Anong
anong magagawa natin? Alam mo, sabihan natin sila ng gano'n. Pag sinabihan natin sila ng gano'n, wag yan. O, sige. Kung wag to, anong ibibigay mo sa amin? Mabibigyan mo kami ng career. Hindi. O, di tumahimik ka dyan. Sino kausap ka na? Yung ibig. Diba? Kala ko may kausap. Ngayon nakita ko, hindi namin nakikita eh. Kala ko may ano yung nag-audition. Alam mo, eto na nga, hindi nga natin nakikita, pero nababalitaan natin. Oh, Oo. Hindi, si Mayor Alcala. Si Mayor Mark Alcala. Ay, ang gwapo! Na-interview mo yan, Lucena. diba? Na-interview mo sa Inspires. Oo. At yun nga, nabalita na nililigaw umano, o di umano, si Mayor Alcala kay Catherine. Ay, ayaw ni Alden yan. Dahil si Alden nanliligaw. Si Jericho umawat na dahil Medjanin Gutierrez. Oo. So, si Mayor Alcala nababalita. Since interview mo siya, nakausap mo na ba? Eh nga, di ba naging ko yan, workshopper ko yan. Ay, nag-workshop din? Oo. Siyempre, mini-message ko sa kanyang messenger si Mayor. Ano sabi mo? Tinanong ko na nga tungkol doon. Oo. Tapos, ano sabi? Eto. Ano sabi? Ito, ano sabi? Walang sinabi. Ano sabi? Walang sinabi. Ay, grabe. Delma. Ayaw. Pero nakita ba? Yung message ko. Na-scene? Siyempre, alam mo naman, di ba, kahit messenger yan, pwede i-press hard, long press mo lang yan, mababasa mo na May yan. mga iPhone. Oo. Nung una, sabi ko, Mayor. Sabi ko, Deadma, ha. So, sumagot niya, sorry, Tito, medyo busy. Soka ako tomorrow. SOCA daw siya tomorrow. Tapos, inano ko na. Gusto ko lang malaman kung namiligaw siya kay Catherine. Hindi siya sumagot. Ay? So sabi ko, so true nga na nanliligaw ka, Mayor, kay Catherine. Silence means yes? Hindi pa rin sumagot. Naku, paano ko sasagutin ito, Oji? Kinukwento mo siya. Hindi. Siyempre, kung sasabihin naman niya na, oo, pero wag mo na lang sabihin. O di, tahimik na. Ito nga, tinatanong ko eh. Siguro hindi pa siya handang sagutin ito. Baka nga busy, nasa soka. Baka rin naman hindi totoo, kaya hindi kayo sinasagot. Kaya nga gusto kong malaman ng totoo. Hindi naman pala. Kasi kung hindi, Tito Oji, pakisabi naman, hindi totoo yun. O di sasabihin natin dito, mula mismo kay Mayor Mark Alcala, hindi po totoo yun. Diba? Parang yung kay Atasha, diba? Kay Mayor Vico Soto. Di sinagot ako, Sabi niya, diba? oo. Ito naman, kung sinabi niya, yes, nanliligaw ako, pero please, Tito Oji, huwag mo na lang ikalat or huwag mo na lang ipagsabi. O di mananahimik naman tayo. Ang dami-dami natin dito mga artista na, diba, alam mo yan, Loy, pag tayo pinakiusapan na, Tito, huwag mo na lang po ilabas. Okay. Yes. Gano'n naman kami rito. O anyway, so, antabayan na natin kung totoo man ito o hindi. Mag-chat brigade tayo na sana mabasa ni Mayor yan. Oo nga. Or kung totoo yung silence means yes. Ayan na nga. O baka kinikilig pa si Mayor kaya hindi masagot ito, Oji. Wala namang masama kung nanliligaw. Binata naman yata si Mayor. Dalaga naman si Catherine. Oo, di ba? Wala namang masama dun. Kaya, Mayor, dalaga din po si Diyosa. Dalaga. At saka Mayor, masama yung hindi nasagot dahil naghihintay kami. Loy, bago ang lahat, batuin muna natin at saluduhan ng pambato ng Pilipinas sa Paris Olympics na si Carlos Yulo na nakakuha ng historic gold medal sa men's floor exercise. Ito ang first ever Olympic medal ng Pinas sa gymnastics. Nagbunga na nga ang pagpupursige ni Carlos na ilagay ang Pilipinas sa mapa ng mauhusay na atleta sa mundo. Hindi lang gold ang nakuha ni Carlos, ha? A-awardan din siya ng House of Representatives ng 3 million pesos. Reregaluhan din siya ng Mega World Corporation ng fully furnished 2-bedroom condominium unit sa McKinley Hills na may value na 24 million pesos. At may additional pang 10 million pa raw, ha? Mula sa Philippine government. Sana totoo lahat ito, no? At sana hindi totoong may hidwaan si Carlos Yulo at ang mami nitong si Angelica Pokis Yulo. Ang naglalabasang rason ay ginastos umano ng ina ang savings si Carlos mula sa mga naiipon niyang bilang atleta. At ang sabi ay mahalata sa mga post ng ina ni Carlos
na laging ang ibinibida nito ay ang dalawa pa nitong anak na gymnast na sina Carl at Eliza. Pero tila hinahanap pa rin ng mga netizen ang pagbati ng ina kay Carlos. May isang netizen naman ang nagsabi na wala ang publiko sa posisyon para panghimasukan ang family problem ng mga yulo. Dahil kahit daw sino ang makasalubong ni Mami Angelica ay ipinagmamalaki pa rin daw nito si Kaloy. Anyway, pag-uusapan pa rin natin yan, ha? Again, congrats, Kaloy! Buong showbiz industry na naman ang nagluksa sa pagpanaw ng movie producer na si Mother Lily Monteverde last August 4 sa edad na 85. Dapat sana 86 years old na si Mother Lily sa darating na August 19. Last week lamang, July 29, 2024, ay naunang namayapang asawa nitong si Mr. Leonardo Monteverde o mas kilala bilang si Father Remy. Na-survive ni Mother Lily ang sakit na lung cancer noong 2013. Sa mga Gen Z ay hindi kilala si Mother Lily, pero sa mga boomers, Gen X at millennials, kilalang kilala si Mother Lily na sobrang mahal ang movie industry. Itinatag ni Mother Lily ang Regal Films ayon sa Google noong 1962 at more than 1,000 movies na ang napoproduce nito at napakaraming artista ang napasikat ng Regal Films ni Mother Lily. Tulad ni na Richard Gomez, William and Albert Martinez, Gabby Concepcion, Maricel Soriano, Snooki at marami pang iba. Muli ang aming taus-pusong pakikiramay sa mga naulila ni Mother Lily, gayon din ang movie industry na nangungulila sa pagpanaw ng isang icon. Siyempre, bago tayo magtapos, batiin natin ang reyna ng iyong tahanan. Mami Sol, happy birthday! Mami Sol. Yes! 42 na si Mami. Wow! Oo. At, sino mag-aakala? Kita mo naman, napaka-fresh! Yes, parang ako nga yan. Yes, oo nga. Dahil nag-envy din si Mami Sol, yes, diba? Kasi si Mira. Yes! Sabi ka naman. Ayun, happy birthday, Ma. At syempre, mula sa iyong mga anakis at sa iyong maraming salamat at happy birthday. Yes. We love you, okay? Yes. Ayan nga, nagkaroon ng konting celebration. Yes! Ginanap nga ang konting salo-salo sa Tokyo Grill Tomas Moraton na mix ang Japanese and Korean samgyup. Bukod sa mga non-showbiz friends, ay dumalo rin sina Jenny Miller at J Heart Music na by the way, may show sa District 1 Manila sa BGC sa August 16 and September 3. Ang Tokyo Grill na napakalakas at pinipilahan ay pag-aari ni Ma'am Shi Wilbert Tolentino ng Ahon Mahirap Party List. Abay, tuwang-tuwa naman si Mami Soul sa kanyang munting 42nd birthday celebration dahil syempre, kumpleto ang kanyang pamilya at andun din ang mga taong gusto niyang makita. Kaya, happy birthday, Mami Sol. We love you. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga Ito pa si Mama Loy, mga nanonood. Basta na hindi pa subscriber, please subscribe now na. Click na pa yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At syempre pa kanya-kanya namin channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. At sana rin po mag-subscribe kayo sa other social media accounts ko, sa Instagram at saka po sa Facebook at saka na rin po sa TikTok. At syempre dahil sa ating magpasalamat kay Tita Rose at kay Aaron Santos, ang Chigo Air Conditioning. Available po yan sa Anson, sa Lazada Mall at saka sa Shopee Mall po. Kung gusto niyo po ng affordable, matibay at napakalamig na aircon, ayan po. Chigo Aircon lang po para po sa ating lahat. Oo, nakakaloka. Sobrang lamig ng Chigo na yun. Yes. Nakakaloka. Alam niyo bang parang morgue na yung condo ni Lloyd. Sobrang lamig. 20 na nga lang. Minsan 21, ang lamig pa din eh. Oo. Yeah. Siyempre si Maring Rose Santos yan, ng New York. Yes. At na White House Cares. Yes. At saka na ang bongga ng Chigo Air Conditioning. Kaya, 5 years ang warranty nila. Bongga! Diba? Thank you so much po! Ayan, Diyosan. Ay, dito, Oji, napansin ko, ang gaganda ng mga ngipin natin. Oo, kaya maraming salamat kay Dr. J.C. Solis ng Gorgeous Smile
At syempre, ang dami bumabati. Ang ganda daw ng aking salamin. Buti kami maganda sa'yo eh. May Ideal Vision. Yes. At salamat po sa Headway Bear Salon. Yes. At dalawa po ako pasalamatin Tito Ogie. Ayan, si Brian Cayas at saka si Nelly Santiago na lagi nanonood ng ating showbiz update. Ayan, at syempre pa ang aking panaya naman, kilala niyo ba si Aaron Henry Cruz? Sino siya? Si Aaron ay dating modelo, nag-artista, pero alam mo ba, 5 taong nakulong ng walang kasalanan. Ay, Oo. ano nangyari? Ay, naku, eto. Walang kawala sa bypass operation ng isang TV actor model. Ito ang isang TV actor at model sa bypass operation sa Taguig. Pag bypass, di ba droga yun? Opo. Bakit nagda-drugs ka ba? Hindi po. Nobel po yung nilagay nilang kaso. Naghahanap po sila ng model or celebrity na ma-imimedya nila that time. Kasi before po, magsusona kay Duterte. Armado po sila ng barel. Huwag ka mong papalaga. Nilabas yung tsapa, pideya kami. Sabi nung isang driver, pwede ka tumakbo ha. After 3 years, may nakasama po akong isang aktor. Sino? Si Kuya Bong Navarro. Ako ay isang biktima na prema po ako. Ayan, sa OGTS Inspires po yan, na nasa I1PFC na rin po. At syempre pa, ang aking mag-iina sa kanilang YouTube channel, Ellen Reyes, Mami Soul, at Mira TV. At syempre, ang aking solo newscast, ang OGDS TV. At maraming salamat sa DCB Cleaning. Ayan. Kung gusto nyo magpalinis ng inyong unit, ng mga sofa, yung talagang deep cleaning, Pwede? DCB cleaning. O yan, paano mo sa iyong condo unit ang DCB cleaning. Alam mo, ang bango-bango. In fairness. Talaga makikita mo yung, oh my God, yung mga sinaunang dumi nandoon. Oo, papakita nila sa'yo. Yun experience natin. At syempre, ang Kula, maraming salamat sa Kula water dispenser. Ay, may mga nagtatanong nga saan daw yan ma-avail yung Kula? Anong contact details? Ayun nga, nandyan may IG po sila yung Kula. At ako, hindi ako nahihiya na mag-endorse niyan. Kasi, ang sarap ng tubig, manamis-namis, nilalamgang nga minsan eh. Oo, tapos parang healthy yung water niya. Yes. Ayan, Kula, okay? At hindi rin tayo nahiyang i-endorse ang NB Skin Beauty and Wellness Center. Para sa ating cuties, face, di ba? And wellness, di ba? Yung mga drips po nila are imported from Switzerland. Kaya nga nawala na yung aking pigmentation dito. Diba? Di ba pag tumatanda ka, parang may umiitim. Yes. Sila lang nakaalis na. Diba? So, kung double chin ko, tapos walang wrinkles. At in fairness na yan, walang mesa-mesa yan. Talagang lang, RF, ang bongga ng mga machines nila. Kasi nga, diba, pinapasadya nila yan. Custom made yung mga machines nila. Nakakaloka, meron na rin palang sex change. Ha? Sila. Talaga? Wow. Nakakaloka. Bukod sa pagpapa-enhance ng ilong, ng boobs, envy, mahuhusay ang kanilang doctors. Yes. At syempre, ito pa rin po yung lingkod, Papa o sa OGDS, ang lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang gigising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga bang lagi niyong hinihirit sa amin? Chika mo na! Dali! Ayan, Tito Ogie, nasabi niyo kayo na yung NB? Pwede na sex change? Oo. Pwede ako doon. Pwede. Pero gusto ko yung pahalang sa akin, hindi pa pag pahalang yan, pwede andresin mo yung NG. Ha? Pahala. Ayan na naman Vertical, Ay, ano ba?